41 taon o 4 na dekada na ang lumipas nang hindi masilayan ni Lolo Panchito ang kanyang pamilya. Sa tagal ng panahong lumipas, ay hindi inaakala ng kanyang pamilya na buhay pa si Lolo Panchito. Tara at balikan natin ang kwento at kung saan natin nakilala si Lolo Panchito. May sarado ito eh. Ito pong walang ilaw, ano? Wala na. Yan. Ito na, dito na lang po natutulog si tatay. Ito na yung kumot ni tatay. Naku, parang ilang taon na ata itong kumot ni tatay na to. Ako po nananawagan sa aking mga kapatid, lalong-lalo kay Nili, pamurkan bago kay Belinda, pamurkan bago kay Mila, pamurkan sa inyong lahat. Yan, so guys, nakabalik na po ulit tayo dito kay tatay. And meron po tayong magandang balita na ihahatid po kay Tatay Panchito dahil may nakakita na pong pamilya niya sa post natin. At ayun po, andito po tayo ngayon para sunduin din si tatay at nang may uwi na siya sa Romblon. Tara po, taas po yung tubig ng ilog ngayon dahil medyo malakas po yung ulan kahapon at ngayon po. Siguro po magbabangka kami patawid po dun kay tatay para masundo po natin si tatay. Ano po? So pagre-ready na rin po natin si tatay para maihatid na rin po natin siya sa Romblon. So guys, sakay tayo po ng bangka papunta po doon sa kabila dahil mataas po yung tubig ngayon. So ito po mga dala natin is para sa mga army. Ayan, so umalis po kami sa amin ay alas 4. Nakarating po kami dito ng 7:43, almost 3 hours po ang biyahe namin. 3 to 4 hours. Dahil medyo may kalayuan po talaga yung tirahan ni tatay. So guys, ayun na si tatay and ihahatid na po natin sa kanya yung magandang balita at makakauwi na siya ng Romblon. Tay, kamusta? Okay na. Ako po'y nagpapasalamat ng gawa ng gusto kong umuwi sa Romblon at talagang giliw na ako. Hindi po makapag-express ng si tatay dahil sobrang emosyon po. Gustong-gusto na po makita ni tatay yung pamilya niya, mga kapatid niya. At dahil nga po sa loob ng 40 years tay, makakauwi na ng Romblon si tatay. Yun, susunduin na po natin si tatay dahil nga po nag-message na yung pamilya niya. So, dito sa barong-barong niya na bahay, maganda na yung tutulugan ni tatay, hindi na po dito sa kanyang barong-barong. Ako yung maganda ang bahay doon sa akin. Oo, kasama niyo na po inyong mga kapatid. So guys, uuwi na po kami ni tatay, hatid na po natin siya sa Romblon. So kailangan na po natin umalis dahil malakas po ang ulan at baka po tumaas pa po yung ilog. Baka po hindi lalo kami makauwi. Okay, tara, na kayo. Pero bago ang lahat, binigyan muna natin ng masarap na tanghalian si Lolo Panchito kasama ang mga army na siyang tumutulong sa kanya. Kitang-kita ko kay Lolo Panchito ang kanyang pananabik na muli na siyang makakabalik sa kanilang lugar sa bayan ng Romblon at muli na niyang makakapiling ang kanyang pamilya. Matapos nga naming mananghalian ay dinala namin si Lolo Panchito sa isang sikat na barbershop dito sa Oriental Mindoro, dito sa Facundo Barbershop. Bilang paghahanda ni Lolo Panchito ay i-makeover na rin natin siya para sa nalalapit niyang pag-uwi sa bayan ng Romblon. Hindi pa dyan nagtatapos ang sorpresa natin kay Lolo Panchito. So bilang paghahanda ay binihisan na rin natin siya para mas maganda ang salubong ng kanyang pamilya. Matapos nga nating i-makeover si Lolo Panchito ay agad na tayo nagbiyahe sa Rojas Pure patungong Romblon. Kitang-kita ko sa mga ngiti at pananabik ni Lolo Panchito na muli na niyang makakapiling ang kanyang pamilya.
Makalipas lamang ang 3 oras ay nakadaong na ang barko sa pier ng Ojongan, Romblon. Pagbaba pa lang namin ng barko ay andyan nang nakasalubong ang ating mga Philippine Army Romblon Provincial Mobile Force Company na siyang maghahatid kay Lolo Panchito sa kanyang pamilya. Sobra po ako nagagalak dahil sa simpleng paraan na ginagawa natin ay marami po tayong napapasaya at natutulungang tao. Kaya sa simpleng pag-follow o pag-share po ninyo ng videong ito ay malaking tulong na po kay The Good Mangyan. Makalipas lamang ng ilang oras ay nakarating na kami sa lugar ni Lolo Panchito. Bumungad agad sa amin ang magandang pagsalubong ng kanyang mga kabarangay at pamilya sa muling pagbabalik ni Lolo Panchito sa kanilang lugar. Akala ko talaga ay yung si kuya, wala na. Kasi yung kasamahan niya, ay lahat na sila ay talagang na. Siya lang ang, sabi ko sa, naghihingi din ako ng sa Panginoon na sabi ko, Lord, kung buhay pa talaga yung kuya ko, sana po ay magparamdam. Matagal ko yung inahiling, tiging iyak to lang. Tuwing gabi, hindi ko nga maano kung buhay pa siya o namatay na yung nanay namin, hindi lang namin siya nakita. Ay, ilang taon na kasi naman na hindi kami nakasama-sama. Tapos, salamat ngayon na nakita namin. Tulong ninyo po. Ewan ko lang po kung isipin lang po talaga patay na siya kung hindi talaga siya na namin nakita. Hindi ko talaga. Nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga sundali po ng Malbar Detachment under ng Delta Company 76IB po, 2ID Philippine Army. Sa tulong po ninyo kay Tatay Panchito, nakauwi po siya dito sa Romblon. At yun sa mga nagdadala po ng pagkain araw-araw kay Tatay, maraming salamat po. So andito na po si Tatay, nasa magandang sitwasyon na po dito sa kanyang mga kapatid. Nakauwi po siya ng safe. And syempre maraming salamat din po sa Romblon PMFC dahil sila po yung naging gabay namin dito pauwi sa kanilang lugar. Sa aking mga kapatid ay maraming pong salamat na ako nakarating sa Calatrava, Romblon.